Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Naranasan niyo na bang tumira sa perpektong lugar na halos wala kayong hihilingin pa? Ako kasi, oo. Pero bago natin simulan ang kwento, paki-subscribe muna sa ating YouTube channel bilang suporta at para na rin ma-notify kayo sa mga susunod pa nating kwentong kababalaghan at katatakutan. Salamat po. Ito nga pala ay nangyari noong kabataan ko. Nakatira kami malapit sa kabundukan at dahil doon, isang bahay lang ang medyo malapit sa amin. At dahil wala nga kaming mga kapitbahay, wala rin akong naging kalaro. Ang oras ko ay umiikot lang kung saan kami nakatira at dahil doon, wala akong mapaglibangan kung hindi ang makinig sa kwento ng aming kapitbahay na medyo malapit sa amin. Lola, pwede mo ba akong kwentuhan ulit? Oo naman na po. Halika na dito at magsisimula na tayo. Ito ay kwento lang din sa akin ng aking ina tungkol dyan sa masukal na gubat. Sige po, Lola. Makikinig po ako at parang nakakasabik na kwento yan. Umupo na si Lolo Jose ng maayos at sinumulan na ang kwento. Habang si Lito naman ay nakadikwatro pa ng upo at sabik na nakatingin kay Lolo Jose. Ito ay kwento ng aking ina. Nung bata pa lang ako. Matagal ng panahon sa gubatang ito, may mga engkanto na namumuhay. Sila ay mga nilalang na maganda at makikisig. Halos perpekto ang anyo. Mga mukhang tao din sila kung iyong titignan. Pero meron silang manipis na pakpak na nahahawig sa mga paru-paro. Ngunit mapanlin lang sila pag meron silang nagustuhang tao. Pinasusunod nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng paru-paro para akitin tayong mga tao na pumunta sa kanilang mundo. Kung ikaw ay pumasok sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot, ikaw ay maaaring mawala at mapupunta sa masamang engkanto. Subalit kung may paru-paro kang nakita at hinikayat ka, ikaw ay magiging ligtas sapagkat iyon ang tanda na pinahintulutan ka ng engkanto na mapuntahan mo ang kanilang mundo at lubos siyang nagigiliw sa iyo. Swerte dahil iyon ang mabubuting engkanto. Lola, totoo po ba talaga yan? Bakit po sila nangunguha ng mga bata? Maraming dahilan na po. Ang iba'y nais lang makipagkaibigan at alamin kung ano ba ang kaibahan ng tao sa kanila at kung paano mamuhay ang tao sa kanilang mundo. Kasi silang mga engkanto ay di basta-basta makatapak sa lugar nating mga tao. Kaya namamanga siguro sila sa ating mga tao kung bakit kaya nating pumunta sa kanilang mundo. Ang iba naman ay masamang engkanto. Sila ay mahilig makipaglaro. Ginagawa nila, ililigaw ka hanggang sa sobrang pagod mo ay mawalan ka ng pag-asa kung makakalis ka pa ba. Mayroon din silang pinapadalang mga delikadong hayop na pag nagkamali ka, maaari kang mapahamak o mamatay habang sila ay tuwang-tuwa lang na pinagmamasdan ka. Ngunit laging tandaan, halos magkakaparehas lang ang kanilang anyo. Magkaiba lang sila ng ginagamit na tagapamatid o utusan. Sa mabuting engkanto at paru-paro, sa masama naman ay mga delikadong hayop. Kaya huwag mo nang isipin pang alamin kung totoo ba o hindi ang tungkol sa mga engkanto. Tama na lang na alam mo ang kwento tungkol sa kanila. Dito anak, nariyan ka ba? Halika nang umuwi para makakain na tayo ng hapunan. Opo tatay, nandito po ako. Ibigay mo na rin itong pinabibigay ng nanay mo na lutong ulam para kay Lolo Jose mo. Opo tatay. Lolo Jose, pinabibigay po ni nanay. Salamat po sa kwento. Uwi na po ako, Lolo.
Sige apo, tandaan mo rin lagi ang sinasabi ko sa'yo. Pakisabi sa nanay mo salamat sa binigay niya. Mag-iingat kayo. Opo, lolo. Paalam po. Paalam apo. Habang naglalakad pa uwi ng bahay, ay naikwento ni Lito sa kanyang ama ang ikwento ni Lolo Jose sa kanya. Tatay, totoo po ba na may mga engkanto sa masukal na gubat malapit sa atin? Sabi po kasi ni Lolo Jose. Parang may katotohanan nga yan, anak. Kasi sabi sa akin ng aking ina dati, wag na wag daw akong pupunta doon dahil sabi ng lola ko dati, may mga engkanto nga daw doon. Pero sa panahon ng aking ina, puro kwentong bayan na lang. Ano pong ibig sabihin ng kwentong bayan, tatay? Mga kwento, anak, na wala ng patunay. Parang sabi-sabi na lang. Ganun po ba? Simula noon, wala na nakita sa mga engkanto? Oo, anak, dahil nung panahon na yun, maraming daw mga bata na di na nakakabalik sa kanilang mga magulang. Meron naman natatagpuan sa gubat pero patay na at halos parang naging malnourished. Kaya simula noon, pinakuran na ang pinakadaanan papunta sa nasabing lugar. At nilagyan ng mga babala kaya wala nang nagtangkapang pumasok doon at dahil na rin sa takot na baka maanyahan ng mga engkanto, bukod doon dahil sa pangamba at kalungkutan, unti-unti na rin nagsialisan ng mga tao dito. Kaya po ba wala na tayong mga kapitbahay at wala akong mga kalarong mga bata? Oo anak, lubos na nangulila ang mga magulang na nawalan ng anak dahil sa nangyari. Isa-isa silang nagsialisan. Ang iba naman ay talagang natakot lang kaya umalis na rin. Kawawa naman po pala sila, tatay. Oo anak, kaya wag na wag kang pupunta doon. Di natin alam kung totoo ba o kwentong bayan lang talaga. Opo, tatay. Di nila namalayan na malapit na pala sila sa kanilang bahay kung saan nasa labas at nag-aabang ang kanyang ina. Nariyan na pala kayo, bilisan nyo at nang makakain tayo. Lito anak, maghugas ka na ng kamay. Opo, nanay. Masayang nagsalo-salo ang mag-anak. Nagpahinga konti at natulog na ng walang inaalala. Kinabukasan ay maagang pumunta ang mga magulang ni Lito para magsaka sa kanilang palayan. At gaya ng dati, naiwan na naman siyang mag-isa sa kanilang munting bahay. Pagkatapos kumain ay naglinis siya ng bahay at naghugas ng pinagkainan. Sa murang edad na 8 taong gulang ay yun na ang halos araw-araw niyang ginagawa. Nagluluto lang sa umaga ang kanyang ina para sa pambaon nila sa bukid at almusal kasama na rin ang pananghalian ng kanilang anak. Tiwala sila na iwan ang kanilang anak lalo pat alam nila na kapag nainip ito ay pupunta lang naman ito sa bahay ni Lolo Jose at susunduin ng ama pagkahapunan galing sa mabigat na trabaho sa sakahan. O di kaya susunod sa kanila sa bukid. At gaya ng dati dahil sa pagkabagot ni Lito, muli ay tumungo siya sa kanilang kapitbahay na si Lolo Jose. Lolo Jose na lang ako pupunta para makwentuhan niya ako. Ang sarap kasi makinig sa mga kwento ni Lolo Jose. Pag sa bukid ako pumunta, wala naman akong gagawin kung hindi ang umupo. At pagmasdan lang si nanay at tatay, ayaw naman nila akong patulungin magtanim. Kasi bata pa daw ako, hindi ko pa kaya ang init at sobrang pagod. At dahil nag-iisa rin sa buhay si Lolo Jose, ay nakatuwaan niya na rin ang laging pagpunta ng bata sa kanya. Ngunit di inaasahan na pumunta pala sa pamilihan ang matanda. Alam naman yun ni Lito pag ganung walang tao sa bahay ng kanyang kinilalang lolo. Kaya minabuti niya na lang na umuwi. Sayang naman, wala pa lang si Lolo Jose. Sasabi ko naman ako magpakwento sa kanya. Marahang usal niya habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Nang maisipan niyang tunguhin na lang kung saan nagtatanim ang kanyang mga magulang. Ngunit nung nasa sangang daan na siya ay bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang Lolo Jose kahapon. Ang saka ng daan ay ang patungo sa kanyang magulang, sa kaliwa naman ay patungo sa masukal na kagubatan.
Naisipan niyang silipin kung totoo ba ang sinasabi ng kanyang ama na may bakod doon at may mga babala nga talagang nakalagay. Nang nasa harap na siya mismo ng nasabing bakod, naisip niyang parang di naman delikado sapagkat tali lamang na pula ang pinangbakod dito. Bukod doon, ang mga babala ay halos di na rin mabasa sa sobrang kalumaan. Nagmasid-masid siya nang bigla siyang nakakita ng isang napakagandang paru-paro sa loob ng bakod na ngayon niya lang nakita. Dahil sa pagkamangha ay nalimutan niya ang babala ni Lolo Jose at ng kanyang ama. Agad siyang pumasok sa loob ng gubat para makita ng malapitan ang paru-paro. Bakit ganito itong paru-paro? Sobrang ganda at mas malaki siya ng 3 beses sa mga nakita kong paru-paro sa bukid at napakaamo pa. Para siyang kusang lumalapit sa akin. Ako ba sumasabay sa mga paru-paro? O ang paru-paro ang sumasabay sa paglalakad ko? Nang bigla may malaanghel sa ganda ng boses na nakakaakit na nagsalita. Bata! Bata! Halika! Sumama ka sa amin! Maraming kakaiba at magaganda sa aming kaharian. Sino kayo? Biglang lumitaw ang mga engkanto. Magaganda at nakangiti. Ngunit may mga pakpak na kawangis ng sa paru-paro. Kami ang mga tagapamahala ng kagubatan. Sumama ka sa amin at makakita ka ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Walang pag-aalinlangang sumama si Lito sa mga engkanto. Si Lito ay dinala sa isang maganda at mahiwagang lugar. Puno ng mga kulay at liwanag pero di naman nakakasilaw. Napakaganda ng tanawin na halos di niya mabigyan ng tamang salita. Sapagkat ngayon lang siya nakakita ng ganong lugar. Naroon din lahat ng mga magagandang laruan, pagkain, mga damit at mga kabahayan na nagtataasan at nagagandahan. Maraming puno na may kakaibang bunga at bulaklak na napakabango at animo mo may mga buhay. Napakaganda naman po dito. Kunin o kainin mo lang lahat ng iyong naisin ay mapapa sa iyo. Talaga po? Wala pong magagalit? Ang aming mundo ay nililok para maging perpekto. Kung anong iyong naisin ay mapapasayo. Sambit nito na may ngiti. Natuwa si Lito habang pinagmamasdan ang mga bagay na ngayon niya palang nakita. Nang may mga grupo ng mga kabataang engkanto ang lumapit sa kanya at nakipaglaro. Masayang masaya si Lito na parang wala ng katapusan. Ngayon niya lang naranasan magkaroon ng mga kalaro at sadyang tuwang-tuwa siya. Halos di niya naalala pa kung paano siya napunta doon at kung meron bang nag-aalala sa kanya. Napakatagal ng oras sa mundo ng mga engkanto dahil parang hindi sumasapit ang gabi. Tuloy-tuloy lang ang kasiyahan at parang walang kapaguran. Habang sa bahay naman nila Lito ay sobrang nag-aalala na ang kanyang ama't ina. Pumunta na sila noong unang araw pa lang na nawala si Lito kay Lolo Jose. Sa pagbabakasakali na nandun lang ang bata. Pero sabi ng matanda, wala ito roon dahil pumunta siya ng bayan para mamili. At sinabihan silang pag ilang araw at wala pa rin si Lito ay bumalik sila at magdala ng kahit anong damit ng bata. Araw-araw umiiyak ang kanyang ina sapagkat mag-iisang linggo nang di nakakauwi ang kanilang anak. Kaya napagpasyahan na nilang bumalik kay Tatay Jose, dala ng mga habilin at damit ng kanilang anak. Nestor, nasaan na kaya ang ating anak? Halika na, bumalik na tayo kay Tatay Jose para malaman na natin. Tara na, Anita. Kailan na talaga natin mahanap ang anak natin bago mahuli ang lahat. Tara na, Nestor. At pumunta na nga silang mag-asawa kay Tatay Jose. Tatay Jose, nariyan po ba kayo? Oo, Anita.
pumasok kayo dito. Kamusta si Lito? Nakita nyo na ba? Hindi pa po, Lolo Jose. Di ba sinabi mo, pag di namin siya makita, bumalik kami sa iyo at magdala ng kanyang damit? Oo, nagdala ba kayo? Opo, Lolo Jose. Ano pong gagawin niyo sa damit ng aming anak? Orasyonan ko at susubukan kong alamin kung nasaan siya. Pag walang lumabas na imahe sa aking ginagawang orasyon, ibig sabihin, tao ang kumuha sa kanya. Pag may nabuong imahe, ibig sabihin, di tao ang kumuha sa kanya. Nagkatinginan ang mag-asawa habang naguguluhan at parang di naniniwala. Totoo po ba yan, Lolo Jose? Oo, Anita. Matagal na akong albularyo. Minana ko pa sa aking mga magulang. At ang magulang ko sa kanilang ninuno, kami ay lahi talaga ng mga albularyo. Dahil sa narinig, nagulat ang mag-asawa sapagkat ngayon lang nila nalaman yon. Sa tinagal-tagal nilang naninirahan doon, kaya hinayaan na lang nila si Lolo Jose. Ito ay babala, isang beses ko lang pwedeng gawin, kaya kung nag-aalilahan kayo, maaaring sarili ninyo na lang. At huwag kayong lilikaan ng anumang ingay para di magambala ang aking pag-oorasyon. At sabay na umayon na nga ang mag-asawa kahit nag-aalangan. Opo, Lolo Jose. Sinimulan na nga ni Lolo Jose ang orasyon. Kumuha ito ng palanggana na may tubig. Inilagay nito ang damit ni Lito sa palanggana at matiim na umusal ng orasyon habang nakapikit. May mga nakapalibot din na insenso. Ilang minutong pag-uorasyon, butil-butil na ang pawis ng matanda at medyo nanginginig ang katawan nito. Nang dumilat ang kanyang mga mata at matiim na tumitig sa palanggana, ay nagsindi siya ng kandila at itinapat ito sa palanggana at hinayaang pumatak doon ang kandila. Bigla itong bumuo ng hugis-wangis ng engkanto, kaya di makapaniwala ang mag-asawa. Di rin nila maintindihan kung matutuwa o maiiyak ba sila. Ano na po ang susunod nating gagawin, Lolo Jose? Maganda kayo ng alay, prutas at manok. Magdala ulit kayo ng damit ni Lito para may pagkakilanlan ng mga engkanto na tama ang hinahanap natin at talagang nasa kanila. Pagkatapos ay sabihan niyo ako at pupunta tayo sa bungad ng masukal na gubat. Opo, Lolo Jose. Ngayon din po ay aalis na kami para may handa ang mga kailangan at babalik kami po dyan. Marami pong salamat, aalis na po kami. Halika na, Anita, magmadali na tayo. Oo, Nestor, umalis na tayo. Salamat ulit, Tatay Jose. Mauna na po kami. Mag-iingat kayo. Umalis na nga ang mag-asawa at inihanda ang mga bilin ni Tatay Jose. Nang makumpleto ay agad silang bumalik sa bahay ng matandang albularyo. Tatay Jose, nandito na po kami. Halina kayo at makaabutan tayo ng dilim. Panalangin ninyong mabuting kanto ang nakakuha sa anak nyo. Sabay na sumagot ang mag-asawa bilang pagsang-ayon habang labis na kinakabahan. Opo, Tatay Jose. Nang nasa harap na sila ng bukana ng masukal na kagubatan, sinabihan ni Lolo Jose ang mag-asawa na guguhit siya ng bilog sa loob at huwag silang lalabas sa bilog kahit anong mangyari para hindi mahepnotismo ng engkanto. May protection naman sa bukana na pulang panali para di makalapit ang engkanto. Nagawa pa ng mga ninuno ko bilang kasunduan sa mga engkanto. Kung ganun po Tatay Jose, bakit kailan po pang gumawa ng isa pang proteksyon? Sapagkat pag nasa labas tayo ng pulang tali, kahit anong sigaw mo o orasyon ko ay walang makarinig sa loob, kahit na mga engkanto. Pero pag pumasok na tayo sa loob ng pulang tali, marinig nila tayo, pero pag inakit tayo ay wala tayong magagawa kung hindi ang sumunod sa kanila. Kaya kailangan kong gumawa ng bilog sa loob ng tali na may orasyon para hindi tayo talaban ng kanilang hepnotismo. Ganun po ba, Lolo Jose? Sige po, tatandaan namin. Pagkarating nila sa tapat ng pulang panali, ay pumasok silang tatlo. Gumuhit ng bilog si Lolo Jose. Inilagay sa labas ng bilog ang mga alay at ang damit ni Lito.
at pumasok na silang tatlo sa loob ng bilog. Nagsimula ng mag-orasyon si Tatay Jose para gumana ang bilog na proteksyon. Nang matapos ay nagtawag na ng engkanto si Tatay Jose. Baumanhin sa aking pangambala kung sino mang mabait na engkantong nakarinig sa akin. Maaari nyo sanang paunlakan na kausapin kayo. Pagpakitan nawa kayo sa amin, sapagkat meron na kaming hinahanap na isang batang lalaki. Ako po ay lumos na nakikiusap sa inyo, mga buting engkanto na tagapangalaga ng kagubatan. Pagkatapos nun, ay may isang engkantong lalaki na lumabas sa di kalayuan. Napakakisig nito at napakaamo ng muka. Nagwika ito. Anong kailangan niyo sa amin, mga mortal? May hinahanap po kami na isang batang lalaki. Alam po namin na nandito siya. Dito ang pangalan niya. Paano ka nakakasiguro nandito siya? Kaming lahat ay nasa mundong ito at walang pagkakinalan kaya di ko kilala ang tinutukoy mo. Manapatin niyo po na ako'y magpakilala. Kapu-apuhan pa po ako ni Tandang Simon, ang dakilang albularyo, na naglagay ng orasyong pulang tali na bakod sa bukanan ng inyong nasasakupan. Nagsagawa na rin po ako ng orasyon at dito po tinuturo na makikita namin ang bata. Nariyan po ang aming alay at ang kanyang damit bilang patunay na tama po kami ng pinatunguhan. Sila nga po pala sila Nestor at Anita, ang mga magulang ng bata. Nagulat ang engkanto sa narinig. Naalala niya ang kasunduan nila noon ng mortal. Agad inutusan ng engkanto ang mga paru-paro upang kunin ang damit at ibigay sa kanya. At nang makita niya ito, nakakasiguro siyang tama nga ang tinura ni Lolo Jose. Nakita niyang suot ng batang nasa kanila ang damit na kanyang hawak. Biglang umiyak ang mag-asawa at nagmakaawa. Maawa po kayo. Ibalik niyo po ang aming pinakamamahal na anak. Matagal na po namin siyang hinahanap. Di na kami makatulog at makakain sa pag-aalala. Kaya parang awa niyo na. Ibalik niyo na po ang aming anak. Nagyakapan ang mag-asawa habang umiiyak. Huwag kayo mag-alala, maswerte ang inyong anak at naunahan namin ang engkantong masama na muntik na sana kumuha sa kanya. Ang inyong anak ay ligtas sa aming piling kaya inilagay ang taling pula para gawing pambakod para matupad ang kasunduan naming mga engkanto at sa inyong mga mortal. Kasunduan di kami makakalagpas o makakalabas sa pulang tali hanggat nandiyan yan. Para di mapanatagay mga mortal na kung sino mga mortal na pumunta sa aming mundo ay di naming pinipilit sapagkat di lang kaming mabuting engkanto ang nanahan dito. Meron ding mga masamang engkanto na kawangis namin pero mapaglaro at kami ang napagbibintangan sa kanilang masamang gawi. Ngunit kung nais niyo siyang bumalik, kailangan niyo siyang tawagin mula sa inyong puso at siya mismo ang magdidesisyon kung babalik siya sa inyo o hindi. Agad na nagtawag ang mag-asawa. Lito! Nasaan ka, anak? Lito, anak! Lito, anak! Bumalik ka na sa amin! Mahal ka namin, anak! Nasaan ka na? Samantala, sa kaharian ng mga engkanto, habang masayang nakikipaglaro si Lito, ay nakarinig siya ng tinig na pamilyar sa kanya. Tinig yun ang aking inatama. Bigla siyang tumayo at nagpalingalinga habang nag-uusal. Nay! Tay! Nasaan po kayo? Pasensya na, kailangan ko nang bumalik sa pamilya ko. Salamat sa inyo, pero hindi ako maaaring manatili dito. Kung yan ang iyong pasya, ay di kami tututol dito. Baybayin mo lang ang daan na ito at makikita mo na ang iyong mga magulang. Tumakbo si Lito palabas sa sinabi ng engkanto at natanaw niya sa di kalayuan ang kanyang mga magulang at si Lolo Jose. Nang makalapit na siya, agad siyang niyakap ng mga ito. Salamat sa Diyos, anak, at ligtas ka. Huwag mo nang ulitin yun dito. Grabe ang pag-aalala namin sa iyo, anak. Opo, tatay, nanay. Di na po ako gagawa ng kapangamba nyo.
Nagpasalamat ang lahat sa engkanto at nagpaalam na. Bago lumabas ng bakod ay tinanggal muna ni Lolo Jose ang ginawang bilog at nagwika ulit ng pasasalamat. Lumabas na silang apat na magkakasabay sa pulang taling bakod na masaya at panatag at naglaho na ang engkanto. Dito, magpasalamat ka kay Lolo Jose mo. Siya ang tumulong sa amin na matagpuan at mabawi ka. Talaga po, tatay? Paano? Anong ginawa ni Lolo Jose? Muli ay makikita na naman ang sigla sa mga mata ng bata na mahilig talaga ito sa mga kakaibang kwento. Akmang sasabihin sana ng kanyang ama nang pigilan ito ni Lolo Jose. Apo, hindi pa ito ang oras para malaman mo ang lahat. Dahil sa mura mo pang gulang, alam kong baka gustuin mo ring matutunan ang ganitong bagay. Habang si Nestor at Anita ay nagkatinginan sapagkat nakuha na nila ang nais na ipahiwatig ng matanda. Sinabi na lang ni Lolo Jose na dahil sa kanyang mga magulang kaya nabawi siya sa sobrang pagmamahal nito sa kanya na sa kabila ng mga hiwaga at panganib, ang pagmamahal at pagsasamahan ng pamilya ay ang tunay na kalakasan. Huwag basta magtiwala sa mga hindi kilala at laging pahalagahan ang payo ng nakakatanda. The end.